Hello, good morning po, peace with you. Morning, peace with you. The name our Lord Jesus Christ. Our topic for today, makes the God will is only save. And then the behavior of the like a child is only save. Our topic for today. Our topic for today, makes the God's will is the is, or the behavior like a child is only saved. Our topic for today. This is our topic. In Tagalog, ang maliligtas po yung gumagawa lang po ng kalooban ng Diyos at saka yung ang kanyang behavior, ang kanyang kalooban, higaya ng bata. Ayun po yung ating paksa, yung Tagalog. Ang maliligtas yung gumagawa lang ng kalooban ng Diyos at saka yung ang kanyang behavior ay katulad ng bata. Ayun po ang ating paksa. Marami po kasing reliyon na sekta, pag pumasok ka sa kanila, ligtas ka na. Yung sumampalataya ka lang sa Panginoong Hesus, ligtas ka na raw. Saka yung pumasok ka sa kalangkawan, ligtas ka na raw doon dahil yung ililigtas. Marami kasing false prophet, mga false doctrine. Tapos yung Diyos nila, merong iba dyan, yung Diyos nila, pag pumatay ka, bibigyan ka ng 72 virgin. Sabi niya, gagawin yung Diyos nila. Bibigyan ka ng 72 virgin pag pumatay ka. Yun, pasasamain yung isip nyo, gagawing mahalay. Mga bulaang propeta po yung ganun. Bulaang propeta po yung ganun. Yung bibigyan ka ng 72 virgin pag pumatay ka. Ayun, mga bulaang church po yung ganun. Yung kanilang Diyos. Gagawing mahalay yung isip mo. Bibigyan ka ng 72 virgin. Gagawing mahalay yung isip mo. Tapos pasasamain ka, kailangan pumatay ka. Ganun. Ganun. Marami kasing church na bulaan. Pag sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, ligtas ka na, wala nang gawa. Yun, mga bulaan po yun. Pag pumasok ka na sa kalangkawan, dahil yun na yung ililigtas, maliligtas ka na. But, doctrine, our Lord Jesus Christ is a save, makes the God's will, and like the behavior, like a child. Like a child, the behavior is to enter the kingdom of God, is the only save. Yun po yung maliligtas, yung nasa kalooban lang ng Diyos na gumagawa, saka yung na ang ugali niya gaya ng bata. Ganun po. Hindi po yung papasok ka sa kanilang church, mali pa ang doctrine, sa church nila ikaw papasok. Pero ang pagpasok, ang tamang doktrina, ang pagpasok po sa Panginoong Hesus, makapasok ka sa kanyang kalooban. Yun po yung tamang doktrina na maliligtas ka. Ganun. Ganun po, yun po yung ating paksa. Ang pagka yung lahat po kasi ng kasalanan, pinatatawad ng Diyos yan Lahat ng kasalanan, pinatatawad ng Diyos yan. Basta nagbalik loob ka sa Kanya. Ano mang kasalanan, pag nagbalik loob ka sa Diyos, pinatatawad na yon. Yung nakapag pumasok ka na sa Kanyang kalooban, pinatatawad na yung kasalanan mo. Yun, magpapakabanal ka na. Magpapakabanal ka na nun pagka yung nakapagbalik loob ka na sa Diyos. Magbabanal ka na nun. Mag-aaral ka na ng kabanalan. Hindi yung papasok ko sa
sa kawan nila. Lahat ng kasalanan po, pinatatawad ng Diyos yun. Basta nagbalik loob sa kanya yung tao. O halimbawa, hindi mo pa alam yung commandment ng Diyos, makasalanan ka. O pag nagbalik loob ka na sa kanyang kalooban, pinatawad na lahat yung kasalanan mo, bali todo na sa Diyos yun, di na yung binibilang sa'yo. Pero, you make the God's will. But you make the God will niya is you study the words of commandment. Ganun po. Kailangan gagawa ka na ng kanyang kalooban. Susunod ka na sa kanyang mga utos. Pero pagka hindi, o hindi ka gumagawa ng kalooban ng Diyos, hindi ka maliligtas. Ganun po yung sabi ng turo ng Panginoong Hesus eh. Lahat ng kasalanan, pinatatawad ng Diyos yan. Basta nagbabalik loob sa kanya yung tao. Kasi may mga tao pa kasi hindi pa alam yung pagkabata ka pa, okay lang sa Diyos yun, yung makasalanan ka pa, bata ka pa. Pero pagtanda mo, kailangan magbalik loob ka na sa Diyos. Gumawa ka na ng kanyang kalooban. Kasi ang tao, marami po siyang nagagawang kasamaan, kadiliman, pagka yung hindi niyo pa alam yung aral ng Diyos. Siyempre, di ba, hindi pa alam yung aral, bata ka pa, o okay lang sa Diyos yun, basta bata ka pa, pero pagdating mo ng 30, o you follow the walk to our Lord Jesus Christ, you make the God's will. Ganun po. Okay lang sa Diyos yun eh. Pagka makasalanan ka pa, bata ka pa, pinatatawad ng Diyos lahat yung mga kasalanan. Basta hindi pa alam mo kasalanan, tapos babalik loob ka sa Diyos. Ganun po, pinatatawad ng Diyos yun. Kasi ang tao, maraming gawang kadiliman. Pag bata ka pa, hindi mo pa alam yung utos ng Diyos. Okay lang sa Diyos yun, pag bata ka pa. Pero you, even your age, 30 years, you study the words of God na to you follow, you obey the command God for you are saved. You make the God's will. Yun po kasi yung maliligtas yung mga sumusunod na sa kalooban ng Diyos, yung kanyang yung ugali, gaya na ng bata. Ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Pag bata ka pa, okay lang yun yung makasalanan ka pa, bata ka pa, kasi hindi pa alam yung tama, hindi pa alam yung aral. Ganun. Marami siyang nagagawang kasamaan, kadiliman. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Ecclesiastes 11, 8 hanggang 10. Oo, kung ang tao ay mabuhay ng maraming taon, magalak siya sa lahat ng yaon. Ngunit, alalahanin niya ang mga karawan ng kadiliman sapagkat magiging marami. Maraming kadiliman ng tao pagka bata ka pa. Kasi siyempre, lumalakad ka pa dyan kung saan mo gusto. Ganun, di ba? Kung ano gusto mo. Lahat ng dumarating ay walang kabuluhan. Ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan at pasayahin ka na iyong puso sa mga karawan ng iyong kabataan at lumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban. Sa sarili mong kalooban, lumakad ka, sabi ng Diyos. Pag bata ka pa, pero pag tanda mo, iunat mo yung kamay, iba ang magbibihis sa'yo kasi yun na yung salvation. Ikaw ay lumakad o binata sa iyong kabataan at pasayahin ka ng iyong puso sa mga karawan ng iyong kabataan at lumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban at sa paningin ng iyong mga mata. Ngunit talastasin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito, dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan o dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan pagka yung matanda ka na. Ayun, payag yung Diyos pag bata pa tayo, makasalanan tayo. Pero kailangan, pag 30 years old ka na, magbabago ka na, lalakad ka na sa kalooban ng Diyos. Marami kasing kasamaan yung tao pag bata pa hindi mo pa alam yung tamang daan, yung tamang aral. Ayun, maraming
kadiliman ng tao. Pero pagka yung nagbalik loob ka na marami kang kasalanan, pinatatawad ng Diyos lahat yun. Pinatatawad ng Diyos lahat yung mga kasalanan. Kahit na ano pa yung nagawa mong kasamaan. Ayun, maraming kadiliman kasi ang tao pagka yung bata ka pa. Kasi yung kaligtasan, yung sa kalooban lang talaga ng Diyos. Yung Diyos na ang magbibihis sa'yo, yung lalakad ka na sa Panginoong Yesus. Ayun gaya rin ng sabi rito ng Panginoong Yesus dito. Sa 1:21-18, katotohanan sinasabi ko sa iyo. Nang ikaw ay bata pa, ikaw ay nagbibihis at ikaw ay lumalakad kung saan mo ibig. O pag sa bata pa kasi kung saan mo ibig, gusto mo, di ba? Lumalakad ka sa iyong sariling kalooban. Yun po sabi ng Panginoong Yesus Pero pag tanda mo, iba na yung magbibihis sa iyo. Kailangan mabihisan ka na ng aral ng Diyos para maligtas ka. Sumunod ka na sa kalooban niya. Lahat ng kasalanan, napapatawad yun. Lahat. Basta nagbalik loob sa Diyos. Ito, basahin ko sa inyo muli. Gaya rin ang sabi niya rito sa 1:21-18. Katotohanan sinasabi ko sa iyo. Nang ikaw ay bata pa, ikaw ay nagbibihis at ikaw ay lumalakad kung saan mo ibig. Ngunit pang tanda mo, iunat mo ang iyong kamay at bibigkisan ka ng iba at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Yung hindi natin kasi ibig, yun yung salvation, yung sa kalooban ng Diyos. Yun po yung salvation, yung kaligtasan, yung nasa kalooban lang ng Diyos. Yun po yung maliligtas. Pag bata pa tayo, okay lang yun na makasalanan tayo, pinatatawad ng Diyos lahat yung kasalanan na yun. Basta nagbalik loob sa Diyos. Tapos pagtanda mo, iukol mo na yung sarili mo sa kalooban ng Diyos, sa kanyang mga daan. Ganun po, yun yung po tunay na kaligtasan. Kasi yung maliligtas, yung nasa kalooban lang ng Diyos, na yung nasa kalooban lang ng gaya ng bata, ganun. Yung wala tayong malay sa kasamaan at kaalayan, yun po yung kaligtasan. Merong mga sekta dyan, di ba? Gagawin kang mahalay, papasamain ka. O bibigyan ka ng 72 virgin. O di magiging mahalay ang isip mo nun. Pagka nga isa lang asawa mo, sabi ng Panginoong Yesus hiniwalayan mo. Nagkakasala ka ng pangangalo niya, di ba? Sabi ng Panginoong Yesus. Yung ibang sekta dyan gawing maalay yung isip mo bibigyan ka ng 72 virgin. Ang kaligtasan, kailangan wala po tayong malay sa kasamaan at sa kahalayan. Yun po yung sabi ng Panginoong Yesus. Iuukol na natin yung pagtanda natin. Nasa 30 anyos na tayo. Kailangan iuukol na lang natin yung sarili natin sa pagsunod sa utos ng Diyos sa kanyang kalooban. Ganun po, gaya rin sabi rito kasi yun yung maliligtas yung nasa kalooban lang ng Diyos. Tsaka yung nasa kalooban na gaya ng bata. Ito sabi sa unang Pedro 4:1. Iuukol na natin yung sarili natin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito po sabi, lahat po ng kasalanan, pinatatawad ng Diyos yan, basta nagbalik loob ka sa Diyos. Ito po sa unang Pedro 4:1, kung paano si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip. Magsasandata tayo ng gayong pag-iisip. Yung wala tayong malay sa kasamaan at kaalayan. Yun po yung tunay na kaligtasan. Yung gaya ng bata ang ating mga isip, wala tayong malay sa kasamaan at kaalayan. Ganun po. Di ba yung bata, pag 3 years old, 4 years old, wala pang kaalayan yan wala pa yung kalibugan sila Yun po yung maliligtas, yung mga gaya ng sanggol.
Papatuloy ko po. Sapagkat siya na nagbata sa laman, ay nagpapatigil sa kasalanan, upang huwag na kayong mga buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon, sa mga masasamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. So yun, yung buhay natin, ihandog na natin sa Diyos pagka 30 years old na tayo, sa kalooban lang ng Diyos. Gaya ng Panginoong Hesus, di ba? 30 years old, nangaral na siya ng salita ng Diyos, tumupad na siya sa kalooban, yun, iaalay na natin yung nalalabi natin buhay sa pagsunod sa utos ng Diyos. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan Yung lalakad na tayo sa Kanya, susunod na tayo. Pagkakabataan pa tayo, marami tayong kasalanan kasi lumalakad tayo sa ating sariling kalooban, di ba? Gaya sa sinabi sa Ecclesiastes 11, lumakad ka sa iyong sariling kalooban, talastasin mo, dadalhin ka ng Diyos sa katulan, di ba? Sabi niya, kaya yung gaya rin sinabi niya sa 1, lumakad ka sa sarili mong kalooban, sabi niya ron, pero pagtanda mo, iba na ang magbibihis sa'yo. Kaya mabihisa na tayo ng Diyos ng kanyang mga aral, na kanyang mga katwiran, gano'n, ng kanyang mga utos. Iukol na natin yung sarili natin sa pagsunod sa utos ng Diyos pagka yung 30 years old na tayo. Para maligtas po tayo, gano'n po. Okay lang yung pagkabataan pa, pero pag nagbalik loob tayo sa Diyos, lahat yung pinatatawad na. Basahin ko sa inyo muli rito, kailan magsasandata na tayo ng mga gaya ng ginawang pag-iisip ng Panginoong Hesus. So, susundin na natin yung utos niya. Hindi yung bibigyan ka ng 72 virgin, gagawin kang mahalay. Kailangan pumatay ka pa. Tamo. Wala yung kaligtasan po sa ganong aral. Kailangan nasa kabataan, yung ugali lang natin, gaya ng mga sanggol, sabi ng Panginoong Hesus. Babasahin ko sa inyo muli rito. Iukol na natin yung panahon natin sa kalooban ng Diyos. Pagka 30 years old na tayo, pataas, o kabataan, okay lang yun, patatawarin tayo ng Diyos nun Babasahin ko sa inyo muli rito. Sa unang Pedro 4:1, kung paano nga si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip. Sapagkat siya nagbata sa laman, ay nagpapatigil ng kasalanan. Hindi niya ginagawa yung kasalanan. Gayon po yung dapat sa atin. Upang huwag na kayong mga buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon, sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Lalakad na tayo sa kalooban ng Diyos pagka yung 30 years old na tayo, ganun po. Pagkakabataan pa, okay lang yun Pero pagdating natin ng 30, pataas, kailangan lalakad na tayo sa kalooban nun. Yung Panginoong Hesus na ang magbibihis sa atin bibihisan niya na tayo, yung lalakad na tayo sa kanyang kalooban. Ganun po, lahat ng kasalanan pinatatawad ng Diyos yun Kasi yung tao, pagkabataan, marami pa siyang kadiliman. Basta nagbalik loob sa Diyos, pinatatawad ng Panginoong Diyos yun, ng Panginoong Hesus. Nga lang, lalakad ka na sa kanyang kalooban. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan, pag nagbalik loob ka na sa Diyos, hindi na binibilang sa iyo yung kasalanan, pinatatawad na yon. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Marcos 3:8, pinatatawad kasi ng Diyos lahat yung kasalanan Pagka yung tayo'y kabataan pa, hindi natin alam pa yung mga aral. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Marcos 3:28, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ipatatawad ang lahat ng kanilang makasalanan sa mga anak ng mga tao. Tanyo nga, patatawarin lahat ng kasalanan Basta nagbalik loob sa Diyos. At ang mga kapusungan, kailanman sila ay nagsasalita ng kapusungan. Tatapwat, sino man magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo, ay walang kapatawaran magpakailanman. Kundi may kasalanan ng isang kasalanan
Walang hanggan. O yun o, yung sa Espiritu Santo lang ang hindi pinatatawad. Pero lahat ng kasalanan, pinatatawad ng Diyos yan. Kasi nasa Panginoong Isus pa yung pamamahala niya, pamamahala ng langit at lupa, doon tayo magbabalik loob sa Panginoong Isus. Patatawarin tayo sa ating mga kasalanan. Ganun po. Basta bata pa tayo, tapos pagka umidad na tayo ng 30, iukol na natin yung sarili natin sa Diyos sa pagsunod sa utos ng Diyos sa kanyang kalooban. Kasi yun po yung maliligtas, yung nasa kalooban lamang ng Diyos. Ito sabi ng banal na kasulatan, patatawarin tayo ng Panginoong Yesus. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Gawa 2:38. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak, sa lahat ng nasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Yun, pinatatawad ng Panginoong Yesus yun, lahat ng kasalanan, basta nagbabalik loob sa Kanya. Ganun po. Basta, yung kabataan ka pa, nung wala ka pang alam sa aral, o para yung hindi ka na babalik sa kasalanan, ganun po, lalakad na tayo sa kanyang kalooban. Kasi yung nasa kalooban ng Diyos, yung sa ugaling sanggol, yun lang po yung maliligtas talaga. Ganun po. Yung mga hindi. Papatawarin tayo sa kasalanan. Kasi nasa kapangyarihan pa tayo ng dilim nun para pag nasa Panginoong Yesus na o nasa kaliwanagan na tayo nun. Patatawarin niya sa kasalanan. Dahil sabi niya rito, sa may Gawa 26:18, upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng kasalanan at ng mga mana ng kasamaan ng mga pinapagimbanal sa pamagitan ng panampalataya sa akin. Pag nanampalataya sa Panginoong Yesus, pinatatawad na po yung kasalanan nyo, yung magbalik loob sa Kanya. Kahit na po kasalanan, nung kabataan ka pa, pinatawad na po yun ng Diyos. Ganun po. Hindi na nga ibinibilang sa kanila ang kasalanan. Di ba sabi rito, gaya sabi niya rito, na hindi na ibinibilang sa kanila ang kasalanan basta't nagbalik loob sa Diyos. Pag nagbalik loob na sa Diyos, lalakad na tayo sa pagsunod sa utos ng Diyos. Susundin na natin yung kanyang kalooban. Kasi yun yung mga maliligtas, yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ganun po. Ito po kahit yung hindi ka namang, halimbawa matalino ka, tapos hindi mo naman alam yung aral ng Diyos, mabait ka, hindi maliligtas yun. Kasi nga sabi ng Diyos kailangan susunod ka sa utos ng Diyos. Sabi nga ng Diyos iwawala ko ang kabaitan ng mga bait, iwawala ko ang karunungan ng marurunong. Kailangan sumusunod sa utos ng Diyos. Ang pinakamarunong kasi sa Diyos, yung patutulad sa tao matalino, yung sumusunod sa kanyang utos. Ganun po. Hindi yung mabait ka. Mabait ka nga, matalino ka, hindi mo naman alam yung aral ng Diyos kung paano ang pagsunod, di ba? Kailangang aalamin mo yung mga utos ng Diyos para makatupad ka. Hindi mabait ka lang, mabait ka lang sa sarili mo, hindi ka naman mabait sa Diyos kasi di mo alam yung aral. Kailangan mag-aral, sabi ng Panginoong Yesus, di ba? Pasanin niyo ang aking pamatok, mag-aral kayo sa akin, di ba? Kailangan may aral ka ng Diyos kasi yun po yung kaliligtas, yung aral ng Diyos. Kasi meron tayong gagawing ugali sa langit. Kaya matuto ka ng behavior for heaven, ganun po. May gagawin kang ugali. Ugali mo lang, yung panlupa, mabait ka nga, matalino ka. Sabi ng Diyos iwawala ko ang karunungan ng marunong, iwawala ko kabaitan ng mga bait.
Ang mabait kasi sa Diyos, yung sumusunod sa utos, sa kanyang mga aral, ganun po. Hindi yung mabait ka lang dyan, maliligtas ka, hindi po yun. Ang mabait sa Diyos, yung alam mo yung aral niya, sinusunod mo, ganun po. O, ano man ang kasalanan, di ba, pinatatawad ng Diyos yun, sabi rito. Lahat ng kasalanan, kabataan ka pa, hindi pa alam yung aral. Pero pagkatanda mo, iba nang magbibises, iba sabi ng Panginoong Hesus, bibisan ka na yung mga aral niya, mga salita para matuto ka ng ugali for going to the heaven, para maligtas ka. Kasi yung nasa kalooban lang ng Diyos, nasa ugaling bata, ayun lang po yung maliligtas. So, lahat ng mga dayami, susunugin niya sa apoy. Ganun na hindi mamamatay. Ito, sabi ng banal na kasulatan, di ba? Lahat ng kasalanan, pinatatawad ng Diyos basta nagbalik loob sa Kanya. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa ikalawang Korinto 5:17. Kaya't kung sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Tatapat ang lahat ng mga bagay pawang sa Diyos na ipinapagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamagitan ni Kristo. At ibinigay sa amin ang ministeryo ng pagkakasundo sa mga katwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinapagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin. Na hindi binibilang sa kanila ang kanilang makasalanan. O yun o. At pinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. O yun, hindi na binibilang yung kasalanan. Basta nagbalik loob sa Diyos. Lahat ng kasalanan mo, nung kabataan ka pa, bali todo na yun sa Diyos. Di na yung binibilang niya. Yung nga lang, magpapakabanal ka na no. Susunod ka na sa utos ng Diyos. Hindi gaya ng mga ibang sekta dyan, di ba? Sabi, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus. Kahit walang gawa, ligtas ka na. Tapos, papasok ka na sa kanilang kawan, ligtas ka na dahil yun daw ililigtas. Mali naman ang doktrina. Dapat pumasok ka sa Diyos, sa Panginoong Hesus, sa kanyang kalooban. Yun po. Hindi ka papasok sa kanilang church. Hindi po. Ito papasok ko sa church nila para every Saturday, Sunday, Wednesday, meron silang tinatanggap na donation. Hindi po yun. Papasok ka sa kalooban ng Diyos. Sa Panginoon ka papasok. Sa Kanya ka papasok sa Kanyang mga utos. Ganun po. Sino man pumasok sa akin, siyang maliligtas. Papasok at lalabas, makasusumpong ng pastulan. Papasok ka sa kalooban ng Diyos ng Panginoong Hesus. Hindi ka papasok sa literal. Kasi yung literal na church, masusunog yun sa araw ng paghukom. Ganun po, papasok ka sa Panginoong Hesus. Hindi na ibinibilang ang kasalanan dito, sabi, di ba? Ganun po. Hindi na binibilang yung kasalanan pagkakabataan ka pa, tapos nagbalik loob ka sa Diyos. Kahit matanda ka na, hindi mo pa naman alam yung aral, kahit na even yung 60 years old o 70 years old, tapos, nagbalik loob ka sa Diyos, nabaptize ka, napatawad na yon ng Diyos. Ganun po, hindi na binibilang yung kasalanan Sabi nga rito makinig ka ng turo upang ikaw ay maging pantas sa iyong huling wakas. Kahit na huling buhay mo pa magbalik loob ka sa Diyos di ba sabi? Sabi sa may kawikaan, di ba? Upang ikaw ay maging pantas sa iyong huling wakas, di ba? Sabi ng Diyos dun Ganun po, kahit na matanda na. Basta, maganda yung bata ka pa, gumagawa ka na ng kalooban ng Diyos, mas maganda po yun. Hindi yung matanda ka na, alam mo na yung totoo. Ganun, basta kahit na matanda na, kahit na basta nagbalik loob sa Diyos, hindi na binibilang yung kasalanan. Basahin ko sa inyo muli rito. Sa ikalawang Korinto 5:19. Sa makatwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinapagkasundo ang sanlibutan. Sanlibutan yun hindi na pinatatawag yung kasalanan, buong sanlibutan, basta magbalik sa loob sa Panginoon. Nasa kanila rin na hindi ibinibilang sa kanila
ang kanilang mga kasalanan at pinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Ayun, hindi na binibilang ng Diyos yun. Kahit na matanda ka na di ba? O magbalik loob ka sa Diyos, patatawarin ka. Basta susunod ka na sa kanyang kalooban. Ganun po ba? Susunod ka na siya sa kanyang kalooban. O kahit na, ito sabi ng Diyos, para maging pantas ka sa iyong huling wakas. O kahit matanda na rito, sabi rito sa 19 ng Kawikaan. Dito po sa 19 ng Kawikaan 20, makinig ka ng payo at tumanggap ka ng turo upang ikaw ay maging pantas sa iyong huling wakas. O sa huling wakas ng buhay mo dito sa mundo, basta sumunod ka sa Diyos kahit na 50 anyos ka na, basta sumunod ka na sa kalooban ng Diyos, magiging pantas ka sa iyong huling wakas. Sabi rito sa Kawikaan 19:20. Ganun po, hindi na binibilang sa kanilang kasalanan basta nagbalik loob sa Diyos. Pinatatawad na ng Diyos yung kasalanan. Basta magsisisi ka. Magsisisi ka sa mga kasalanan mo. Hindi ka na babalik dun sa mga kasalanan mong nagawa kasi di mo pa naman alam ang mga kasalanan. Ganun po. Gaya sabi sa Lucas, di ba? Kasi iba hindi alam kung paano yung pagsisisi sa kasalanan Hindi ka na babalik doon sa kasalanan mong nagawa. Ayun po yung pagsisising tama. Pero nagsisisi ka nga, wala naman mga gawa, mali yun. Tatalikod ka doon sa mga you repent, you not to turn back the sin. Ganun po. Magsisisi ka na. Hindi ka na babalik doon sa kasalanan. May gawa na po yun. Ito sabi ng Panginoong Yesus, gaya sa Lucas, magbunga ka ng pagsisisi, yung tatalikod ka na sa mga kasalanan. Kasi yung maliligtas, yung nasa kalooban lang ng Diyos, tsaka yung gaya ng sanggol. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Ito po yung pagsisisi sa kasalanan. Hindi ka na babalik doon sa mga kasalanan mong nagawa. Yun po sabi ng banal na kasulatan. Ito po sa Lucas 3:7. Sinabi nga niya sa mga karamihan nagsisilabas upang magpabautismo sa kanya. Kayong lahi na mga ulupong, sinong sa inyo'y nag-uudyok upang tumakas sa galit na darating? Kayo nga'y magbunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. At huwag mga pagsimulang magsabi sa inyong sarili, si Abraham ang siya naming ama. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, makapagbabangon ng Diyos ng mga anak ni Abraham maging sa mga batong ito. At ngayon pa ay nakalagay ng palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at hinahagis sa apoy. Pag masama ka pala, hahagis ka sa apoy. Hindi ka nagsisisi. At tinanong siya ng karamihan, nagsasabi, ano ang dapat namin gawin? Sinagot niya at sinabi sa kanila, ang may 2 tunika, magbuhagi sa wala. At ang may pagkain ay gayon din. Pag mayaman ka, marami kang damit, ibahagi mo raw doon sa mga walang damit, walang pagkain. At dumating naman ang mga maniningil ng buwis upang mga bautismo. At sinabi nila sa kanya, Guro, anong dapat namin gawin? At sinabi niya sa kanila, huwag kayong sumingil pa ng higit pa kaysa utos sa inyo. Yung hindi ka magdadaya sa paniningil ng buwis. Ganun. Ang utos ng Diyos, 10% lang. Forever na yun. Ginawa nyo, diba? 12%. Ganun, mga sakim sa pera yun para makinabang nyo nakaupo dyan sa pamahalaan. 10% lang yung utos ng Diyos. Tapos ginawa nyo, 12%. Yun, mga sakin nyo. Hindi yung sabi sa maniningil ng buwis, sa mga gobyerno po yun. Ito, patuloy ka po. At tinanong naman siya ng mga kawal na nagsasabi, at kami, anong dapat namin gawin? At saka lang sinabi niya, huwag kayong kumuhang may karasan sa kanino man, ni magparatang, ni magkasya kayo sa bawat bayad sa inyo. Yung mga, rito, di ba, yung nangyayari dito minsan, hulid up, tininiman ng drugs,
tinaman ng baril para magkapera sila. O, yung mga kawal to. Sabi mga pulis to. O, tinaman ng drug, tinaman ng bala, tinaman ng baril para makapera sila. Kumukuha silang may kaarasan. Dito sabi sa mga kawal na to. Sabihin yung mga pulis to, mga sundalo, o basahin ko sa inyo muli. At tinanong naman siya ng mga kawal, nung nagsasabi, at kami, anong dapat namin gawin? At sa kanila sinabi niya, huwag kayong kumuhang may karasan sa kanino man, ni magparatang, ni magkasya kayo, sa bayad sa inyo, di ba? Meron yung di ba, yung mga inside job na nangyayari sa mga pulis, sa mga sundalo, di ba? Ganon, yun po yung sabi ng Diyos, kailangan wala sa kasamaan yung gagawin. Walang malay sa kasamaan ng tao para maligtas. Kasi yun yung mga maliligtas yung mga nasa kalooban lamang ng Diyos, yun po yung maliligtas. Nasa kalooban ng Diyos o nasa ugali na gaya ng bata. Ganun po, maliligtas. O gaya sabi ng Panginoong Yesus dito, yung maliligtas, yung nasa kalooban lamang ng Diyos. Ito sa may sa 12:46. Di ba, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa karya ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. O yun po yung maliligtas, yung nasa Mateo 7:21. Dito rin sa may Mateo 12. Dito po sa Mateo 12 rin dito. Yung nasa kalooban lang ng Diyos ang maliligtas. Kailangan gugugulin na natin yung panahon natin sa kalooban ng Diyos pagka yung matanda na tayo, pagka 30 years old na, okay lang yun, yung bata ka pa kasala ka sa Diyos Patatawarin yun pagka nagbalik loob ka kasi hindi pa alam yung aral. Yung alam, mag-aaral ka na sa Kanya, susunod ka na sa Kanyang kalooban. Ganun po. Kahit patanda na, ganun. Ito, ang maliligtas kasi, yung nasa kalooban lang ng Diyos. Gaya rin sabi ng Panginoong Yesus dito, sa Mateo 12:48. Ngunit siya'y sumagot at sinabi sa nagsasabi sa Kanya, Sino ang aking ina at sino ang aking mga kapatid? At tinuunat niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mga alagad. At sinabi, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Sapagkat sino mang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, ay siyang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at ina. O yun yung maliligtas yung gumagawa lang talaga ng kalooban ng Diyos. Ganun po, yun po yung maliligtas. O gaya rin sabi rin dito sa may unang 1, 2, kailangan hindi tayo mahalay sa mga masakim na pakinabang, ganun. Nasisiyan tayo sa mga ating tinatangkilik. Ganun po yung sabi ng Diyos Ito sabi rin ng Panginoong Yesus dito, ng Diyos, yung nasa kalooban lang ng Diyos, ang maliligtas. O dito po sa unang 1:2-15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. O kasi yung umiibig sa sanlibutan, yung hindi nasisiyahan sa kanyang mga tinatangkilik. Halimbawa, meron ka ng sasakyan, bibili ka pa ng iba. O may bahay ka, bibili ka pa, papagawa ka ng bahay. Yung marami ka ng pera, hindi ka nasisiyahan. Yun po yung mga umiibig sa sanlibutan, yung hindi nasisiyahan sa mga pera, sa mga bagay-bagay, gano'n. O, yun po yung umiibig, Yun po yung umiibig. O, patuloy ko po. O, basahin ko po sa inyo ulit, tapos papatuloy ko. Huwag niyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na sanlibutan. Kung sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. O yun, pag umiibig ka raw sa sanlibutan, o hindi mo iniibig yung Ama, hindi ka rin iniibig ng Ama. Ganun po. Sapagkat ang lahat na sa sanlibutan, ang mga masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. O sa sanlibutan lahat kasi yun At ang sanlibutan ay lumilipas at ang masampitan ng niyaon. Datapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos
mananahan magpakailanman. O yung gumagawa ng kalooban ng Diyos, yung lumputa talaga ang maliligtas. Kasi yung mga dayami susunugin sa apo yun na hindi mamamatay. Yun po yung mga maliligtas, yung nasa kalooban lang ng Diyos, yung nasa gaya ng kalooban ng bata. Ganun po. Susunugin kasi yung mga dayami na nasa, yung mga hindi nagbubunga ng, yung mga walang gawa susunugin sa apo yun. Ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan dito, sa paghukom na pagdating ng Panginoong Yesus. Dito po ang maliligtas po kasi nasa kalooban lang ng Diyos, saka yung nasa kalooban na gaya ng sanggol. O bibigyan ka ng 72 virgin. O magiging malay ang pag-iisip mo, wala kang kaligtasan. Bulaan po yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito sa Mateo 13:41. Yung kasi yung mga lahat ng mga masasama susunugin sa apoy dito. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at kanilang titipunin sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga bagay ng kapagpapatisod at ang nagsisigawa ng katampalasanan. O yun, mga gumagawa ng masama, nakapagpapatisod. O sino ba yung nakapagpapatisod? Yung mga nagsasayaw ng mga hubo dyan, di ba, sa social media. O yun, mga susunugin sa apo yun pagdating ng paghukom. At sila igagatong sa kalan ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at ang pangangalit ng ngipin. Kung magkagayoy, magliliwanag ang mga tuwid na katulad ng araw sa kari ng kanilang ama. At ang may pakinig ay makinig. O yun, lahat ng mga sani ng pagkakasala, di ba? O nagsasayaw ka sa social media ng nakabikini o sani ka ng pagpapatisod dun isusunugin ka sa apoy o kasi hindi ka looban ng Diyos yun. Yung i-display mo yung katawan mo, maging babae, lalaki, o sanhi po yun ang pagkakasala ng pagkakatisod. Yung tao nagkakaroon ng bad mind, di ba? Bad behavior, ang maliligtas kasi yung nasa kalooban lang ng Diyos, saka yung gaya ng bata, ang isip na walang malay sa kasamaan at kalayan. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Lucas 18. Ito po sa Lucas 18. Dito po sa Lucas 18, yung maliligtas. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Lucas 15:17. Kasi yun lamang po ang papasok sa kaharian ng langit. Yung nasa gaya ng bata, yung walang malay sa kasamaan at kaalayan. Ganun po. Hindi yung pasasamain ka ng mga sekta. Dito po sa Lucas 18:15. At dinala naman nila sa kanya ang kanilang mga sanggol upang kanyang hipuin sila. Datapwat na makita ito ng mga alagad ay sila'y sinaway nila. Datapwat pinalapit sila ni Jesus sa kanya na sinasabi, pabayaan ninyo magsilapit sa akin ang maliit na bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat sa mga ganito, nauukol ang kaharian ng Diyos. Gaya ng sanggol yung mga isip ng tao, yung maliligtas. Yung ganun po, yung maliligtas gaya ng sanggol. Yung walang malay sa kasamaan at kaalayan, yung po yung maliligtas sa langit. Makapupunta sa langit. Ito po, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Sino mang hindi tumanggap sa kaharian ng Diyos na gaya ng isang maliit na bata, ay hindi siya papasok doon sa anumang paraan. Kita nyo nga, pagka hindi ka naging gaya ng sanggol sa kasamaan at kaalayan, hindi ka maliligtas. Ito po yung sabi ng Panginoong Yesus. Kasi maliligtas yung nasa kalooban lang ng Diyos, tapos yung pag-iisip mo na gaya ng bata, na wala kang malay sa kasamaan at kaalayan. Basahin ko sa inyo muli rito para maintindihan nyo. Dito po sa Lucas 18:15 hanggang 17. At dinala naman nila sa kanya ang kanilang mga sanggol upang kanyang hipuin sila.
Datapwat nang makita ito ng mga alagad, sila'y sinaway nila. Datapwat pinalapit sila ni Jesus sa kanya na sinasabi, pabayaan ninyo magsilapit sa akin ang maliit na bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat sa mga ganito na ukol ang kaharian ng Diyos. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, sino mang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos na gaya ng maliit na bata, ay hindi siya papasok doon sa anumang paraan. O, hindi ka papasok sa anumang paraan eh. Pagka hindi ka naging gaya ng sanggol na walang malay sa kasamaan at kalayan. Kasi doon po nauukol yung kaharian ng Diyos. Yung gumagawa ng kalooban niya. O, ganun po. Kung yung doon po sabi ng Panginoong Jesus eh, doon po yung di ba? O, ganun po. Yun po yung maliligtas, yung gumagawa lang po talaga ng kalooban ng Diyos, yung isip niya, gaya ng bata o na walang malay sa kasamaan at kaalayan. O, ganun po, gaya sabi rito sa sa may Pilipos. Dito po sa Pilipos, na ganun. Ito po sa Pilipos 2:15. Upang kayo maging walang sala, walang malay. Ayun, para wala tayong kasalanan, walang malay. Sa kasaan tayo walang malay? Sa kasamaan at kaalayan, yung doon po naukol, yung kaligtasan, yung kaharian ng langit. Upang kayo maging walang sala, walang malay, mga anak ng Diyos, na walang dungi, sa gitna ng isang laing liko at masama. Sa gitna nila ay lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanlibutan. O yun po, God bless po, yun po yung ating paksang natapos. O, enter the kingdom of God like a child, the behavior, and makes the wills of God to the saved, the salvation. Yun po yung maliligtas, yung makes the God's will, and like behavior, the child, the baby, ganun po, yun po yung maliligtas na makakapasok sa kaharian ng langit. Sabi ng Panginoong Jesus kundi kayo tutulad sa ganitong mga bata, sa anong paraan, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. O kung yung ang sekta nyo, bibigyan kayo ng 72 virgin, no enter you the kingdom of God. Because your mind is great everything, ganun. Hindi, wala, not to the kingdom of God there, the sect. Yun po yung maliligtas, yung gumagawa lang ng kalooban ng Diyos, saka yung kanyang isip, gaya ng bata na walang malay sa kasamaan at kaalayan. Thank you po for joining this, for watching this. Our topic is done. Ang maliligtas, yung gumagawa lang ng kalooban ng Diyos, saka yung nakasalooban ay gaya ng bata. O pwede kahit na ano pa yung nagawa mong kasalanan doon, nung bata ka pa, pinatatawad ng Diyos. Nga lang, you make the God's will. You obey the command God. After you receive the gospel. Ganun po. Susunod ka na sa utos ng Diyos para po maligtas tayo. Ganun po, yung kaligtasan, hindi yung papasok ka sa kawan nila, ligtas ka na. Sumpalataya ka sa Panginoong Hesus, ligtas ka na. Kahit wala nang gawa. May gawa. Do work is a later. After you receive our Lord Jesus Christ and the gospel. May gawa po ang pananampalataya. Yung nga lang, later is the do work. Walang gawa, yung tinanggap mo na yung Panginoong Hesus, na nagbalik loob ka na sa Kanya, yung walang gawa yun. Naligtas ka na sa biyaya. Sabi sa Epeso, pag nagbalik loob ka na, hindi na binibilang sa iyong kasalanan. It's a gift of God, it's a salvation. After that, you make the work. You follow obey the command God. Yun po yung kaligtasan, yung susunod ka na sa kalooban ng Diyos. Kailangan wala ka nang malay sa kasamaan at kaalayan nun pag nagbalik loob ka na sa Diyos. Kahit na ano pang kasalanan mo, basta nagbalik loob ka, yun yung gift, unang gift ng Diyos yun. Naligtas tayo sa biyaya pag nagbalik loob ka. Tapos gagawa ka na ng kalooban ng Diyos para masunod. Yung nalalabing buhay, di ba? Sabi sa 4 ng unang Pedro,
4:1-2, o yun, susunod ka ng kalooban ng Diyos, magsasandata ka na ng gaya ng pag-iisip ng Panginoong Yesus. At titigilid mo na yung kasalanan sa sarili mo para maligtas ka. God bless po. Yun po yung ating paksang natapos. Thank you for joining, for watching.